Nagka-close. Iwan ko lang, di ko alam. Ano dito? Na. Di ko alam eh. Ayata. Uy, gano'n dito. Nagla-live. Doon sa computer. Hindi, magsusulat siya. Okay. Wala yung tinta. Wala, tagal na kasi hindi ako nakatahi. Nanayat mo mga karayom dyan. Wala na. Nagipot yung damo. Okay, teka lang. Valentine's na Valentine's. Dito muna ako guys kasi naubusan kasi ako ng tinta. Tinta ng whiteboard. So, dito muna tayo sa PC tayo magdi-discuss. So, magandang hapon. Kakauwi ko lang kasi, alam mo na, magbabalat ng mangga. Tumulong lang ako sa nanay ko. Happy Valentine's din, Rachel. Dapat talaga makasingle eh. Alam mo pa kailam eh. So, mag-discussion tayo is all about linear inequalities sa PC ko. Sa PC ng pamangkin ko. Naubusan ako ng tinta eh. Alam mo may linear inequalities, try lang naman sa PC, pag hindi sa whiteboard na lang. Okay? Baliktarin ko yung camera. Anong balak din sa Valentine's. Sige, wait lang. Babaliktarin ko yung camera. Pause ko muna to. Okay, dito muna tayo. Flip camera. Yan. Ay, sorry. Ayan. Kaso ang hirap. Paano ako magbababa nito? Teka lang, bababayin natin tong PC. Ay, hirap naman ito. Yan. Hirap mag-adjust. Hirap mag-adjust. Dapat sana mga ganito eh. Yan. Ayan. Hindi masyado makita. Natatakpan lang siya ng ano. Wala, no chase po tayo. Yan. No chase. Ayan, i-adjust ko. Yan. 10. Yan. Okay na tayo ha? I-adjust natin to. Okay, magandang hapon. Testing ko lang po kung gagana po sa PC ko. Yan. Ito, okay na tayo dito. Pasok yung camera. Paano ko dodrawing ito? Hirap eh. Hirap kasi pag nag-ano siya. Yan. Okay, testing na natin. Ano yung ano niya? Whiteboard pen. Dapat to, nasa ano to eh. O, game na. Okay, Valentine's po. Linear inequalities po tayo. Naubusan ako ng petrol pen, guys. Bakit linear inequalities? Kasi kapag dalawang equation, dalawang kulay ang gagamitin natin, yun lang, narinig niyo ako. O, sige, dito muna mga sa basic, guys. Alam niyo naman sa basic pag ganun eh. So, basic po tayo, guys. Basic po tayo. Okay. Kala, nahihirapan ako eh. Paano ako mag-a-adjust? O, game na. Linear inequalities po tayo, guys. Okay, game na tayo. Dapat nakikita nyo na sa gitna. Okay, game. Okay, dito tayo. Dito tayo arrow. Okay, game nga. So, linear inequalities po tayo. Teka na, hirapan ako eh. Teka lang. So, gana natin yung ano, colored. Tapos, yung linear natin ay size ganito. Para mas kita naman. Okay, game na. So, pag dito, so, hirap. Linear. Nagkakaduling-duling na ako. Inequalities.
Okay, ano yan? So, ibig sabihin na pag linear, straight line po yon guys. Straight line. Okay, gets nyo? So, straight line. Pag inequalities pinag-uusapan, kapag ang greater than, less than, greater than or equal to, tsaka yung less than or equal to. Yan ang inequalities. Okay? Kailangan matandaan kapag, familiar kayo po kayo sa notice, kapag less than and greater than, we always a broken line. Tandaan, broken line ha. Pag nagagawa ka ng linear. Pero, pag nakakita ka ng ganito, itong symbol na to, awan ko na lang po kasi buwis lang po pagiging engineering. Gusto ko sana math major or BS math. Bahala na po. Bahala ko lang sana nag-college ako. Mag-engineering kaya lang. busy lang po. Letter X. Kapag nakakita mo ng less than or equal to, duduling ako. Tsaka yung greater than or equal to, so will be the solid line. Naubusan ako ng tinta kaya try ko na muna dito. Okay, habang wala pa yung pamangkin ko. Tandaan pag ganyan ha. Mga notice ganyan. Pag pagpipili ng test, madalas ito ginagamit sa student kapag nagmamadali. So 0, ordered per 0 and 0 ay tinatawag na origin. Testing point ang tawag doon. Testing point. Mali ang spell ng testing point. Mali ang spell ng testing point. Okay, dito muna tayo. Hirap talaga maging artist. Testing point. Patok daw yan. Pag tinamad ka, pag ayaw mo na kasi 0-0, depende sa sakot ng lights mo. Kung ano yung sakot ng line mo, yung pagpipilian mo. Malalaman natin niya pwede sa two variables kapag ang graphing linear inequalities, kapag ang equation is dalawa. Pero ang variables, dalawa din. Okay, gets nyo? Kailangan matandaan nito ha. Maliwanag ba? Gets? Okay, burahin na natin to. Erase natin. Tandaan nyo na. So, erase all. Okay na. Tandaan. O sige, magbigay ako ng mga basic muna tayo guys. What if kapag ang hirap. Asan na ba ako? What if kapag let's say let's say 2x plus, hindi ako sanay ng ganito kasi nagduduling ako. Baka mahilo ako. So 2x plus 3 is greater than to 7. Paano natin isosolve yan? Okay, short. Tapos, hello. Naglalag ba ako? Naglalag ba ako, guys? Shoutout po sa nagja-join. Pasagod lang ako. Naglalag lang ako. Mahina ang signal. Okay. Okay. Ma'am, paano yan? Gawa tayo ng inequalities. Let's say, ma'am, paano gagraph? So, kapag nawawala ang let's say, yung positive 3. So, pwede transposition like this. Pwede transposition pag namamadali. So, transposition tayo. Para may ilipat natin si positive 3. Magbabago ang sign. So, magiging 2x. Greater than 2, 7, minus 3. Ganun lang kasimple. Edi, edi 4. Divide bosses by 2. Nahihilo ko. Hindi ako sanay. Tapos bibili ko to yung drawing tablet nasa monitor para hindi ka na magduduling. Starter pack kasi to. So matagal ko to binili sa Shopee. Hila. X is greater than 2. 40 by 2 is 2. Ganyan lang. Pag nakakita ka ng ganito, ma'am, paano i-graph yan? Okay, paano i-graph? So gawin tayo. Ito medyo nahihirapan ako eh. Paano ito magkaka-straight line? Hindi ako marunong. Ayan. Teka lang. Paano to? Ayan, gagawa ka ng ruler. Tuling ako. Ayan.
Yan. Piste. Paano to tinatanggal? Patulong naman po. Ay, paano to mawawala? Ay, guys, paano to? Paano to? Ay, hindi ko alam. Ayan, hindi ko alam. Paano ito iaalis? Ayan, hindi ko alam. Patulong naman po paano ito iaalis. Okay, mamaya ka na, diyan ka na. Okay, paano? So, gawa tayo ng number line. Hindi ako marunong. Yan. Ito. Nakakala ka mag-adjust. So, paano? Dito number line here. Pasensya na kasi yan na kayanan ko. So, dito ang 0. Origin natin is 0. Tapos nun, di ba 2 yan? 1, 2. Di ba 2 yan? So, i-compare natin, x is greater than to 2. Kailangan pumili ka ng x value mo. Yung mas mataas sa 2. Eh di yung 3. O, 3. Kunwari, let's say x, I'm sorry. So, let's say, 3. Teka lang. Tatry ko to. So, 3 is greater than to 2. So, mas malaki ang 3 kaysa sa 2. So, ang mangyayari, etong, di ba, pag nakaganyan, di ba, inalo ko dati yung let's say, yung, interval notation. So, pinag-aralan natin yung interval notation. Kapag ang greater than and less than, be always a open circle. So, asan yung 2 natin? So, open circle, like this. Tapos, since greater than niya, mas mataas ang 2, so, papunta na to sa positive infinity. Ganun lang kasimple. Ang mangyayari, so, ang sagot, so, VBD, ang graph niya, so, interval notation tayo. Teka lang, naduduling kasi ako eh. So, open parenthesis 2, comma, ano to? Positive 2. Loko to. 2 is the positive infinity. Yun lang. Yun na lang tamang sagot yan. May tanong kayo? Naduduling-duling lang ako. May babasahin natin kung mga comments natin. Okay. Pasensya na kayo, sininahilo ko ha. Sa mga nag-hi dyan, pasensya na kayo, mahal ko kayo. Sa may napapansin nyo, okay na pa. Nagets? Ito, tatabi natin yung ruler na to eh. Sa gabal to. Diyan ka lang ah. Ang hirap mag-quit. So, okay. Okay, magets ba? Gets? Wala kasi akong naubusan ako ng tinta, kaya bibili ako sa susunod. Kaya ang hirap talaga sa sa online eh. Nahihilo ko. Imbes na nakatingin ako sa drawing tablet. Tumingin pa ako sa monitor kasi starter pa. Kung bumili kayo ng drawing tablet, ito yung ginamit ko na nag-online class kami, subject drawing tablet. Binibili ito sa Shopee. Dito sin-sponsor bawal yan. Baka mawagan ako. Okay, gets? Gets niya? Ano po to? Simply linear inequalities lang po yan. Gets? May pagka-interval notation lang po. Okay, sige, burahin ko to. Wala tayong podcast dito. Okay. Another example. What if fraction na? Ihilo ko. Teka lang. Asan na pa? Ito ka. What if kapag ganyan? Let's say 1/3 x plus 4 is less than or equal to 6. Nako, mahirap po yan. Ano man kayo mangyayari yan? Ma'am, paano? Ay po kay Tita Ninya, hindi ko na maisa-isa kasi nahihilo ko. Ang gagawin, kapag nawawala ang positive 4, pwede naman APE, pwede naman transposition method, bahala kayo na gusto nyo. So, since positive 4 yan, so, transposition na lang, tinatamad lang ako mag-APE. From positive 4, magiging negative 4 kasi lumipat lang yung sa kabila. Palabas si positive 4. Okay? So, magiging 1/3 x less than or equal to 6 minus 4. Sa kabila ang positive 4 at magkakaroon lang po siya ng,
Tapos na magkakapalit ang sign. Uulitin ko. Transposition method. Lipat sa kabila po yung positive 4 at magiging negative sign na siya. Ganun lang yon. Gets? 6 viewers? Pag nagganito ang resulta, kapag natatakot sa sa fraction, nako, wala ka na magagawa lang yan. Always practice lang po talaga. Then, simplify natin na sa fraction. Nahihilo ko. So, 1/3 x is less than or equal to 6 minus 4 will be d 2. Ma'am, ang problema, may 1/3. Huwag ka mag-alala. Imbis na i-divide mo both sides by 1/3. Kaso, complicated naman yun. So, division na fraction niya. Kaya lang, ang mangyayari, yung nasa denominator na pinakailalim, i-reciprocal pa. So, matrabaho yun. So, imbis na ganyan, pwede namang divide both sides by 1/3. Kaya lang, matrabaho. Ayaw nila yon. Kung ayaw mo, mag-multiply both sides ka na lang ng 3. Like this. Kung ayaw na ng ano. Then, cancel out nito, matitira x na lang, di ba? So, 2 times 3, 16 lang. So, pag ayaw mo ng ganyan, pwede naman, let's say, 1/3 x is less than or equal to 2. So, divide both sides by 1/3. Ano kung matrabaho yan? Bakala kayo. O, ano mangyayari? O, di ba yung 2? Dito tayo sa baba. Di ba yung 2? Ano result po ka ng 1/3? 3/1. O, ganun lang yun. O, edi 2/3 na siya. O. Edi 2 times 3, 6. Di over 1. Edi 6. Automatic 6 lang yun. Ay, alas pares naman ng theories natin. Mas maganda, mag-multiply both sides ka ba? Mas maganda, mag-multiply both sides ka ng 3 para may alis siya, para maiwan natin 6. Oh, may tanong? May tanong kayo? Okay, mag-graph tayo. Paano i-graph? Dural po tayo. Hindi ka rito. Hirapan ako mag-ruler. Bestie. Baling test ng baling test, no? Kapag ganyan na yung tsura natin, no? Yan. Come on! Yan. Diyan ka na. Hindi ko alam kung paano i-alis tong ruler na to, eh. So, ma'am, papa, dito adjust tayo. So, dito tayo mag-graph. Pag nandiyan pamangkin kayo, ititigil natin sa pag-live. Lagot tayo. Kasi total, manonood talaga yung pamangkin ko sa school, eh. May program kasi yung sayawan, gano'n. So, paano? Since 6 yan, nako, patay tayo dyan. So, dito tayo. 0 yan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Dagdagan natin, 7. Gusto niya, medyo tinatamad ako magsulat, eh. So, this since less than or equal to 6, closed circuit yan, included yan. So, dito ang 6. So, ano yan, ma'am? Diba, maghanap ka na mas malaki, yung mas mababa pa sa 6. Mas mababa pa sa 6. For example, 5 is greater than or equal to 6. Mas malaki ang 6 kaysa sa 5. Ang mangyayari, papunta na to sa negative infinity. So, like this. Pagpasensya na kayo kasi ganun talaga ako magsulat. Hindi perfect. Sandali. Pasensya na kayo, hindi kayo maisa-isa kasi mahal ko kayo. O, di ba ganyan? Ma'am, paano ito sinusulat? So, mas malaki yan 6 kasi sa other value of x natin, which is the 5, 4, 3, and 1. Bahala kayo nung gusto nyo piliin. So, maging interval notation natin will be the open parenthesis negative infinity, comma, 6, close bracket. Bakit close bracket? Kasi kapag close circle, so will be the included. So, yun na po yung sagot niya. O, ayun lang. May tanong kayo dito, guys? May tanong? Ano, na-gets? 3 viewers? Naubusan ako ng tinta, pasensya na kayo, ha? Ala. 103, maraming salamat po sa... May naglalag ba? May naiintindihan? Naglalag ba ako? Sana maintindihan. Pag hindi, ulitin natin yan mamayang gabi. Okay. Gets?
Ito na po yan. So, screenshot nyo yung gusto nyo. Ganun lang kasimple. Gets? O, sige. I-erase ko na to, ha. Screenshot yung gusto niya. 30 seconds. Ako, nahihilo na. Ang sakit sa ulo. What if kapag nagkaroon lang ng tatlong terms? Yan, na mas mahirap. Pero, pag kinumpute, mas madali lang siya. Mga basic lang po tayo, ha. Wala kasi akong ibang kulay ng pentel pen, kaya lang naubusan ako. So, i-erase ko na to, ha. Yan, okay. Sige. Okay, another example po tayo. Wala na bang ibang choice? What if kapag, What if kapag, let's say 5 minus 3x greater than or equal to negative 4. Ala, nagkaroon na lang ng, ano to? Right-click. Ala, bakit? Napindot kaya yata. Yan, sorry. Hindi pa po namin pinag-aralan yan na patapos na. Hindi pa po namin napaaralan yan. Patapos na kami grade 11 STEM. Ay, palapakan natin si Philippine. Okay. Hindi niyo pinag-aaralan yung linya inequality. Sige, kung di nyo alam, manood po kayo sa live ko. Watch and learn. Philippine, kung nanonood ka man. Kapag nakakita ka ng case nito, let's say ganyan, natatakot sila kasi 3 terms nga eh. Ano yun? Madali lang yan. So, since ganyan, inequalities po siya, in one variable. Ibig sabihin, ang graph niya, so will be the number line lang. Ganun lang. Para ka nag-interval notation. So, ang gagawin, kailangan mawalan yung positive pi. So, pwede naman transpose sa kabila, pwede naman AP. So, para sa akin, transpose sa kabila. Ganun lang. So, magiging negative 3x is greater than or equal to negative 4. Di ba, positive 5 yan, magiging negative 5. Ganun lang kasimple. E di ganito. Teka lang, mag-excited. So, negative 4 minus 5. So, para sa negative, add the integer. So, magiging 9. Divide boses by negative 3. Oops, hindi nga basta-basta mag-ano dyan. So, since negative yan, nakikita mo negative yan. Pag negative yan, sa mangyayari, di ba, greater than or equal to. So, magiging less than or equal to. Kasi kapag negative, switch the inequality. Tandaan, kapag may negative yung given, switch up inequality. Naiintindihan. Ulitin ko, kapag negative yung nakita mo yung answer natin, kapag negative yung answer natin, so we'll need na palitan ang inequality. Naiintindihan. So, from this, magiging less than or equal to 3. Gets? Ganun lang. Okay. Negative lang yan. Ganun lang. Negative. Pag negative, magsiswitch ka ng inequality. Kapag positive yung sagot mo, hindi po siya magsiswitch ng inequality. Okay? Okay, so mag-drawing na lang po tayo. So, ruler, hari ka dito. Alay, nagduduling ako dito sa ruler na to. Teka. Yan. Pagpasensya mo na yung ruler. Ang kapal talaga. Okay, hindi ko man ialis baka kasi mahirap. So, gagawa ka ng number line ng x is less than or equal to 3. So, 0 po yan. 1, 2, 3, 4. So, dito ang 3. Since 3 yan, since less than or equal to, closed circuit yan. Hanap ka ng value ng x kapag mas malaki ang 3. Mas malaki ang 3, hanap ka ng value of x. Mas malaki pa sa 3. Ay, mali. Mas mababa sa 3. Ulitin ko. Hanap ka ng x na mas mababa sa 3. Kaya nga less than eh. Parang lamangan ng tawag doon. So, for example, yung kaibigan mo nagkaroon ng 10 pizza. Ikaw naman 5. Sino yung nalalamangan? Kung sino yung nalalamangan, siya yung marami, siya yung pinakamalaki. Naiintindihan.
Okay? So, for example, maghanap ka ng value of x natin. So, let's say, mga 2. Kasi, yung 2 is less than or equal to 3. Mas malaki ang 3 kaysa sa 2. Gets nyo? Ang mangyayari, eto, papunta na to sa ang pangit ang drawing ko. So, papunta na to sa negative infinity. Since less than or equal to, included yan kasi closed circuit yan. Ang mangyayari, let's say, open parenthesis negative infinity, comma, ang given natin is 3, magkakaroon tayo ng close bracket. Bakit close bracket? Kasi included po yan kapag ang symbol nito is like this, closed circuit yan, nagko-included lang yan. Magiging included na tong given na to. Gets nyo? Okay. Naintindihan? Naintindihan? Okay. Basahin natin yung mga comments. Saka ng kamay ko. Baka sa grade 12 po namin pag-aaralan yan, ha? Okay. Grade 12. Hindi mas maganda mag-advanced study ka, Philippine. Mas maganda advanced kaysa tutunga-tunga nga lang ka sa professor mo. Hindi po, Aaron eh. Hindi po ako nagtuturo ng physics. Mahina ako dyan eh. Hello, Aaron. Good afternoon po. Hello po. Naubusan ako ng Pelton pen, kaya dyan ako sa PC. Papa. 3. Okay. O say, si ko sa katawa. Hello po sa katawa. Ngayon ko pa sa pagsa ng batch. Ay, di kasi ako nagtuturo ng pieces. Mahina ako dyan. Pasensya na. Hindi ako nagtuturo. Sa katawa, mali daw. Bakit, Justin? Mali, magsiswitch ka ng inequality kapag nag-divide or multiply ka ng negative number. Okay. Mali daw ako. Wala akong cellphone, mali daw ako. Pinapanood ko to kay The Organic Chemistry yung tutorial. Sige, mali daw ako. Tignan natin. Wala akong cellphone eh. Sige. Teka, backread natin. Sige, tignan natin. Ano mag-given? So, mali daw. Nayaman ka, Justin. Inequality. Gets, ayan dyan sa Engineer Reke. Nako, away matatalino to. Patay tayo dyan. Naging positive po siya kasi negative divided the negative equal to positive. Hala ka. Away na magkakapatid. Sige, magkaalaman na tayo, Gets daw ni Engineer Reke. Magkaalaman na daw, sabi ni Justice. Sige. Kung magkaalaman na, ito yung given. Wait lang. Search natin sa Google. Ay. Okay. I-Google natin. Gagrap natin yan. Wait lang. Hanapin natin do sa given. Okay. Hirap to mag-type. Struggle is 3. Teka lang. Magta-type muna ako. Ano mag-given? 5. Hala, ang hirap. 5 minus 3x. Paano to? Wala akong greater than sa Hala. Wait lang po, wala kasing greater than sa keypad ko. Hindi ako, ito ang problema. Teka, wait lang. Ganun lang, greater than. So, tinatamad lang ako. Ayan, na natin. Relate natin. Greater than or equal. Okay, search natin. Equal to negative 4. Nahihirapan ako Okay, get. Bakit? Tapos. Sige, Justin, natin. Wala yung mga calculator. Wala, di ko makita. Wala kasi yung calculator na hanapin natin. Wala. Ito na lang, si Gauntman na lang. Diretso tayo kay Gauntman. Paano ko ta-type? Calculator. Magkaalaman na. Paano? Katamad mag-compute. So, 5 minus, magkaalaman tayo. Minus 3x. Hala, mali. Paano to? Saan variable nito?
AB. Eh, naduduling ako dito. 3x. Nasaan na ba ako? Asa pa greater than? Ayun. Greater than. Yeah. Greater than equal to negative 4. Walang sign nito. Nahihina ako. Ayan, ito na. Ayan, solve natin. Magkaalaman na. Ayan na. Ayan. Oh, teka. Ayun, ito yung solution. Justin. Ayan. Sige, hindi natin mahilapit sa camera. Sa question, hirap maglumapit eh. Hindi ko na may zoom kasi hindi ako marunong. Baka masira naman. Ganyan. Ayan, ito yung solution. So, sabi daw, x is less than or equal to 3. Ayun yan. Mali daw si Justin. Mali daw. Mabasahin niya. Kaya ito yung calculator. Ayan. Calculate the sum of... Ano pa solution? Ba't ayaw mag-explain? Kulang explanation nito. Kulang explanation nito. Ang loko to si ano. Okay na. Gets daw. Aba. Opo eh. Jade, Rage P. Kasi naubusan ako ng tinta ng ballpen. Kaya ganun. Word mo na lang. Sige, word ko na lang daw. Sabi ni Reke. Ito na po. Ayan na po. Ready na ba? Try mathway daw. Apahirapan pa. Mathway po tayo. Kahit anong application, lalabas yan, X is... Word, hindi ako marunong mag-word eh. Ang word ko ay yung 2007. Pero titinang kay word kasi baka, Banat, tapak. Ay, naglo-loading. Ayaw. Ay, error. Ayaw. Error po yung math error. Ayaw lumabas. Nga. Paano ba mag-word? Ito muna tayo. Hindi ako marunong sa word. Bago lang tong word na to. Word ko na lang daw. Enter. Word ko na lang daw. Paano to? Hindi ako marunong. Yan. Sige, word ko na daw, sabi ni Engineer Reke. Game na. Pwede ba mag-writing? Okay. Erase. Drawing. Ang pangit naman pag black tayo. Okay. Sandali, ayan. Ayan na. So, 3. Masyado naman itong maliit eh. Ay, hindi. Blur. Ay, blur nga po. Hindi masyado Paano tayo susum? Ay, zoom natin. Yan, okay. Okay, tingnan. Ang labo. Mas malabo pa sa relationship. Ang labo. Yan. Try ko lang sa word hindi ako marunong. Okay na daw, kanina pa yung comment na yan, haha. Di ba kanina walang symbol? Okay. Okay. Wala daw symbol. Okay na. Bahala ka dyan. Concept. Yan, okay na. Nainis na si Engineer kasi balik mo na tayo doon. Okay na. Gets na? Gets na daw. Pwede sana sa word, Engineer Reke. Kaya lang, pag sa mathematics pinag-usapan, sa math po, medyo lang kasi bago lang to eh. Hindi ako marunong. Game na. Wala daw symbol. Game. Erase. Yan. Labo. Okay. Yun di yung word na minimin ko. Application. Yung kanina, kasi, ba't ang labo? Mas malabo pa sa relationship. Game na. Okay, game na. So, another given po tayo. Hindi, meron naman po sa ground math, may symbol naman po siya. May symbol. Napansin niyo, di ba? Sa gold math, meron naman symbol. Okay?
Ano pa ba mga gibe? Wala na ba? No cheese po tayo. Ayan, last ano na to. Magpupunta na tayo do sa linear inequalities in one variable. Okay? O game. Paano kapag ganyan? Nakakasama yung ganyan, no? What if kapag 2x minus 1 is greater than to 7, bakit may or? Diniscuss ko na to sa interval notation, di ba? So, ito para pinagkaiba. Medyo ma-process yung pagkukompute. Kapag sa interval notation, so, diretso graph na. In number line lang. Ito, hindi. May computation pa to. Hindi, gawin math lang po. Teka lang. Ayan, ito. Yan. May symbol na po yan, engineer eh. Yan. Ito, may symbol na to. Sa malabo nga, ito, may symbol na to. Yan. May symbol, may basic. Yan ang function. Yan. Halos kompleto na po yan. Ila. Asa pa symbol nito? Hindi ko ayan, tata, sir. Ayan. Yan. Okay na. Okay na po tayo. Yan. Okay na. Bahala kayo dyan yan. Okay. So, ano ba? Ay, ang labo. Mas malabo pa sa relationship. Labo eh. Okay, game na. Malabo. Yeah, hindi daw na minimint. Kaya mo na yun. Hindi daw minimint. So, negative 3x plus 2 is greater than or equal to negative 1. Ganun lang. Ganun lang. Para ka nag-interval. Yung magsa-search ka pa lang sa Google. Okay. Oo nga po, sir. Mahirap, sir. Yung magsa-search ka sa mga keypad. Ito mga simbolo. Sa keypad ko yung nagmumula. Yan. Ito. Hindi ko lang siya makita yung, meron lang po siyang greater than tsaka less than. Pero wala akong nakita ang greater than or equal to. Wala. Wala sa keypad ko. Wala. Sige, yaman na. Na-stress pa ako dito. Kaya nag-gauntmat na lang ako. Game. Kasi sabi mo, walang symbol na greater than. Kaya sabi kay word mo na lang. Okay, word yan. Pero di pa ako marunong sa word. Sige. Nag-word na po ako kaya lang, hindi pa ako marunong mong sa keypad ng ng greater than. Kaya mo na, dito na lang. Game na, paano? Mamaya babalikan natin yung greater than. Hindi ako marunong. Actually, sa word ko, 2007 ginamit ko nung nag-college ako. Eto, bago lang to eh. Peste. Ayaw mo na. Patapusin na natin to. Again, paano? Gara ka nag-interval notation. So, ganun lang. Ganun lang. So, para may wala si negative 1, so, positive, add positive 1 on both sides. Pwede naman transposition. Pag tinamad ka. Hindi ganyan. Greater than 2. 7 plus 1 is 8. Ay! O nga, tama. Divide both sides by 2. X. Ala, ano to? Kaya sandali. Pindot nga. Ayan. May pindot ko na naman to. So, divide both sides by 2. Cancel out. And the x is greater than 2. Magiging ano na siya? Magiging 4. Ila. Tapusin na natin yung isa. Labo. Mas malabo pa sa relationship. Ganun. Kawit. Happy Valentine's po, walang pangalan. Ay, yung pinsang ko. Application ng word na minimint daw. Hanggang mamaya ka na lang po. Wait lang po. Tapusin na natin to. Inequality. Ito, para maalis si positive to, so negative on both sides.
Add negative 2 on both sides. Di negative 3. Ganun pa rin. O nako, ito, nagkakaroon na naman ng ganito. So, pag may negative, yan naman, may negative naman. So, switch inequality. So, from this, magiging less than or equal to 1. Yun lang. So, ang gagawin, mag-graph po tayo. Like this. So, tamad na naman ako mag-graph. Okay, paano? So, dito ang 0. Dito ang 1. 1. Give. Kaso, etong symbol na to, close circle ta. Tapos yung 4, 2, 3, 4. Open circle. Nako, kapag may ganyan, is mas malaki pa sa 4. So, kunwari, let's say, x, I'm sorry. Eka. Okay, let's say, maghanap kayo ng value of x na mas malaki pa sa 4. So, let's say, 5 is greater than 4. Mas malaki ang given is 5 kaysa sa 4. Ang mangyari, ano ba yan? Ang mangyari, yung 4 mo, papunta na to sa positive infinity. Like this. Okay? Tapos nun yung x natin, for example, yung mas malaki sa 1. I mean, mas mababa sa 1 ang, yung symbol natin. Maghanap ka ng value of x natin kapag yung mas mababa pa sa 1. Let's say mga, 0. 0 is greater than or equal to 1. Kasi mas malaki kaysa sa 0. Ang mangyari, papunta na to sa negative infinity like this. Negative infinity yan Okay? So, ang mangyari, open parenthesis, negative infinity, comma, tapos, kasi ang ganitong symbol included yan. So, 1, close bracket, union, kasi may or siya. Pag may or, union po tayo. Union po. Medyo pululo ako. So, 4, comma, positive infinity o infinity na lang. Ganun lang. Yan lang. Gets? Gets niya? Sa word ba? Natututo sa word. Yan. Okay na ba? May gets pa? Gets niya? Gets? O sige, mag-ano tayo ng linear inequalities in two variables. Ang mas mahirap yung may, may tagdadalawang equation. Like this. Dalawang equation, dalawang variables. Gets? Sige, burahin na natin to. Ano naman to? Okay. Paano? Linear inequalities in two variables. Ay, hirapan ako. So, linear inequalities in two variables. What do you mean for this title na to? Pag two variables, kahit anong... Teka. Okay, ulitin ko. Pag two variables po, guys, testing ko lang to, siniduduling. Kapag two variables, ano ibig sabihin ng two variables? Kahit anong letter, maliban na lang yung O. Kasi ang O, paalala, pag letter O, hindi po siya kasama sa alphabetical term kapag nag-ano ka ng variable or letters. Kahit anong letter, maliban na lang sa letter O. Kasi ang letter O, small letter O, nagmimisto lang siyang zero. So, pangit siya tignan. Kaya ganun. Atong letters, kahit A, B, C, C, O, hindi ba kasama ang O? Gets? Dalawang variables yan. Madalas, X and Y. Pwede naman, pag ayaw naman mag-even ng teacher nyo, pwede naman A, B, pwede naman F, G, basta kahit anong two variables. Maliban na lang yung zero. Ay, maliban na lang yung letter O. Gets? Linear inequalities po tayo Ganun lang. Ka-basic lang po to. Siguro, ang equation, isa lang. Pero ang variables is 2 lang. An example, sige, example nga, Marian, dito tayo. So, let's say example, let's say ito, medyo mahirap lang siyang aralan. So, x, greater than to 3. Paano to ginagraph? Ito, wala to problema kasi diretso graph na to. Ang mangyayari,
Ayoko na mag-ruler. Tinatamad lang ako. So, ganyan. Eto. Mangyari, guys, gawa ka ng Cartesian plane, XY plane. Di ba 3 yan? Kapag x is greater than to 3, di ba x yan? Pag x yan, vertical yan. Since, kaya nga tinatandaan nyo kapag greater than and less than, be always the broken line. Gets? Broken line po to ha, kasi greater than nga eh. Kasi yung 3 natin, dito ka, ito yung 3, gawa ka ng broken line this, kasi tinatamad ako mag-ruler. Patrabaho kasi pag ganyan eh. Ito, ang mangyari, ito yung graph natin for the x is greater than to 3. Since greater than yan, nako, testing point po tayo. So, testing point natin is order point 0, 0. Sige, testing point. Kung ay maniwala, mag-testing point po tayo. So, testing point tayo. So, pag pinili tayo ng testing point, madalas ito tinatanong sa mga, madalas ito pinipili sa mga estudyante is origin or ordered per 0,0. Gano'n lang. Checkin natin. Since wala naman po siyang value of y natin, so 0 na lang. Testing lang po to. So, 0 is greater than to 3. True ba siya o false? Siyempre, false yan. False to. Mali ang statement yan. Gets? Mangyari, yung ano natin, yung, ibig sabihin, kapag piniling testing point nyo, hindi po siya kasasama kapag nagsasakop ka ng mga lines na to. It means, kapag false yan, hindi po siya sa pinipiling testing point, hindi po siya kasama sa pinipili ng testing point kapag false ka. Pag true, kasama na isasakop pag pinili mo ng testing point. Gets? Ano yan? Since false yan, dapat sana greater than to 3. So, false yan. So, false yan, ito na maging graph nito. Ito yung magiging solution natin. Gets? Ayan. Kung pipiliin mo yung testing point, nasa loob nito, let's say mga 4. Diba? Diba x natin, 4 is greater than to 3, true yan. So, pasok po siya sa testing point natin kasi sakop na lahat yan. Gets? Naiintindihan? Wala na yata nanonood din, Charis. Sige, screenshot na ang gusto nyo. Nila. Yes po, GenMath. Depende. May GenMath ba yung ganon? Linear inequalities to variables? Ay, labo talaga. Para kayo eh. Malabo talaga. GenMath lang daw. GenMath. Pero sa amin, nag-algebra kami. Second year high school po ako. Inaral namin yan. Okay? Baka sa GenMath baka meron. Kasi general math po kasi medyo madali lang siya i-aral. Okay? Gets? Sige, burahin na natin ito. Another sample. Baka dumating yung pamangkin ko. Okay. What if kapag ganito, pakisolve na lang. Wala kasi akong tinta ng ball telephone kaya naubusan eh. Dito muna ako sa monitor. Habang wala pa yung pamangkin ko. So, x, less than or equal to negative 2. Hala, patay tayo dyan. Paano ito hindi nag-graph? Hindi ako marunong. May SAT ka na? Ano yung SAT? Ano pa yung SAT, JB? Ano yung SAT? Ano may ASAT? ASAT, ano yung SAT? Okay. Pa-explain naman yung SAT. Ano yun? Maraming meaning ng mga acronym yan. Ma'am, paano ginagraph? Since ganyan, huwag ka mag-alala. So, ganun pa rin. Ay. Ito dito tayo. So, graph po tayo. Balik ka. Fisty. Ayoko mag-ruler. Start. So, nag-start na po ako mga basic lang nung 4th year high school. Mga basic lang. Ang start namin, mga basic lang nung 4th year high school, pinag-aralan namin is mode, mean, and median. At standard ako. Pero yun sa stat and probability, mga medyo mahirap lang po siya. Hindi ko pa kinukuha sa nung nag-aaral ko na college. Sa second sem pa. Thank you. Ma'am, paano to? Graph natin. Natamad ako mag-ruler. PST.
Okay, paano? Negative 2 yan. So, edi din negative 2. Kapag ganyan symbol, BSA ka, ma'am. Yes, Bachelor of Science in Accountancy po. Yeah. Okay. Di ba negative? Pag nakita mo symbol nito, ibig sabihin solid line po siya. Sige, mag-ruler po tayo para sure po tayo. Teka. Paano to? Hindi ko to ma-rotate. Paano to? Paano ko to i-rotate? Ay, hindi ako marunong mag-rotate. Patulong. Ayaw na talaga mag-rotate. Ay, pala ka dyan. Ayaw mag-rotate. Ayaw mag-rotate yung ruler. So, ganito na lang. Mano-mano lang tayo po tayo. Kung sa totoong buhay, kapag nag-graph po kayo doon sa graphing paper, be always talaga may ruler po kayo, may lapis, pagkagalita kayong teacher niya. Kaya ganun. Okay, graph na natin. So, solid line po siya. So, mano-mano po tayo. Ayaw nang tumatanggap ng ruler. Pesty talaga. So, ganito. Ay, wala kasi ako application pag ganyan eh. Pwede sana sa Apple eh. Kasi sa pag-Apple, pag matik po talaga mag-straight line, mas straight po siya. Since pag ganitong solution, papunta na to sa kaliwa. Ito yung maging solution natin. Gets? Yun lang. Or kapag ay maniwala mag-testing point po kayo, so 0 and 0 po tayo. So, okay, 0 is greater than or equal to negative 2. Ano ka? Hala ka. True ba siya o false? So, nako, patay tayo dyan. Magmigay ako ng solution. So, ito pa yung 0, di ba? Kung ano yung mga mas naunahan, yung pinakaunahan, siya yung malas malaki. So, since mali ang statement, false yan. Pag false yan, pag namin yung piniling testing point, hindi po siya kasama sa pag nagsasakop ng graph na to. False, ang galing talaga ni JB. False yan na false. Magtutrue siya kapag pinili mo yung testing point, let's say ito. So, mag-testing point po tayo ng negative 3 and 0. Testing lang So, wala naman tayong value of y natin eh. Wala, di ba? Wala naman nakita. So, negative 3 is greater than or equal to negative 2. So, true po siya. So, ibig sabihin, yung pinili mong testing point, sakop po siya dito. So, true po siya. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Gets? Gets niya? Wala pa yung pamangkin ko. Gets? Okay na ba? Parang nakakasawa na. Ay, iba naman. Ayun ka na, sabi ni Jamie, palapakan natin si Jay. Okay, o sige, iba na lang natin. Ito ko, diyan ka na. Nasa isa. Hindi itong may rotate. Ano ito i-rotate? Hindi ako marunong. Okay. Okay. Ibang sample muna tayo, guys. Habang wala pa yung pamangkin ko. Okay, so let's say mga y is greater than to negative 4. Ako, kakaiba to. Ma'am, paano to? So, graphing muna tayo, guys. So, graphing. Yan is ang pangit yung graph ko. Pero sa totoong buhay, kapag gumagawa kayo ng graph, sa graphing paper, paggalita kayong teacher, be always talaga na hawak nyo ruler nyo o lapis. At magdala kayo ng mga Crayola or petal pen, depende po sa request ng teacher nyo. Kasi pag naggagawa ka ng linear inequalities, kapag dalawang equation, dalawang kulay, pipili kayo ng gusto nyo, bahala kayo ng gusto nyo. Pwede sana Crayola, sa amin nung nag-high school ako, Crayola na ginagamit para mas kita naman yung pagkukombine na solution natin. Ganun lang. Kapag ganitong yung sistema, ganito like this, ang mangyayari, nasaan ka? Negative 4 yan 1, 2, 3, 4. Ito negative 4. So, since diba ganitong greater, to symbol na to, si broken line po to. Ang pangit. Yan. Medyo pagod lang kasi ako, nagkakabalat ng mangga, kaya ganun. Since, pag ganyan, papunta na to sa taas. So, ito na po yung maging solution.
Ma'am, bakit ganun? O, di ba negative 4 yan? Negative 4 to. So, testing point po tayo. Testing point natin, 0, ordered per 0 and 0. So, y yan. Ito yung x, ito yung y. Comma y. So, 0 is greater than 2. Negative 4. Ah. Okay, ulitin ko. Yung testing point natin is 0, ordered per 0 and 0 o yung origin. Yan, ito na yan. Wala naman tayong value of x natin, yung dy lang naman. So, yan, true po yan. Ma'am, bakit? Kasi, kung titignan natin yung value of 0 natin, alin ba mas malaki? Yung 0 or negative? Siyempre, yung 0 kasi mas malaki ang 0 kasi sa negative 4. So, true po yan. So, true po to. So, halos, sako po yung pinipili yung testing point nyo. Ay, sorry. Ito na po yon. Yun na lang. Gets? Gets na gets. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Wala na ba? Okay, dito naman na tayo sa... Ayaw, nakakasawa na to. Eh, paano kapag ganitong solution? Tuturuan ko kayo mga basic. Okay, ma'am, paano? Eh, paano pag graph dito? Kasi pinag-aralan na to sa GenMath yata siguro. Or kaya doon sa... sa junior high school. Algebra to, di ba? Algebra 2. Ewan ko sa subject. Depende. Kasi nagbabago na yata yung curriculum ng high school sa math. Compare sa dati namin na yun. Ay, dati namin. Ay, teka. So, what if kapag ganito? So, y greater than 2x. Nako, mahirap to. Minus 2. Ma'am, paano natin ka-graph to? Ang hirap-hirap yan. Hindi, charis lang. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Kahit yung mga single, hayaan mo na. May hanap ka namang iba dyan. Kasi paano ba mag-graph? So, since y is greater than or greater than 2x minus 2, so, hindi naman na kailangan ng magpakahirap sa solution natin. So, diretso graph na po yan. So, pag nakita mong ganito na to, ang tawag dyan, slope-intercept form. Ano yun? So, y is equal to mx plus b. Where is mx is slope. Tapos, yung b natin, y, intercept. Naiintindihan? Yun yan. Kaya matanda yung mga parts na yan. Pag hindi, nako, lagot ka. Hindi nyo kasi alam. Eh, paano? Since wala tayong problema, kukunin na natin yung slope natin. Since yung numerical coefficient natin ng x natin is 1. So, ang m natin, isipin nyo, para may kulang yata ang lecture ni The Organic Chemistry, kaya mali eh. So, ang m natin, gawin na nating rise over run. So, since 1/1 kasi yan, ito yung rise over run. Gets? Yun yun. Tapos yung y-intercept natin is 2 lang b, gawin na natin 0 and negative 2. Ganun lang. Ma'am, paano mag-graph? Yun lang po problema natin siya sa walang kaalam-alam, hindi marunong mag-plot in the point. Aralin nyo mamututin mga Cartesian plane, aralin nyo. So, dito muna tayo guys. Dropping the point po tayo like this. Pag hindi nyo kasi alam ang mag-plot in the point, aral na mabuti ha, balikan nyo. Pag sawa kayo mag-aral ng ganito, pwede nyo balikan niya slope intercept po. Ma'am, paano? Paano mag-plot in the point ng mga kumag na yan? Decheris. Since yung y-intercept natin is ordered per 0, negative 2, dito yan. Mag-plot in the point ka na lang muna. Like this, negative 2. Pagpasensya mo na kasi pangit yung drawing ko. Di ako artist. Yan, mahirap na yung artist. Since, di ba yung rise, pataas, depende po sa sign. Kapag rise na positive, pataas yan. Kapag yung rise na pababa, negative. Gets? Kapag ang run natin, depende sa sign. Kapag ang takbo natin is pabante, is positive. Kapag ang takbo natin is pabante, negative. Gets? Ganun na magbilang. Since 1 yan over 1,
dito tayo mag-umpisa sa plotting the point natin ng y-intercept natin. So, yung rise natin is 1, positive yan, paakyat. Tapos yung run natin, sa 2. Dito tayo. Ganun na, 1, 2. Gets? Tapos, pupunta sa taas, so, 1, 2. Para makagawa ka ng 5 points or any something, 3 na lang pag tinamad ka. Isa pa. 1, 2. Ganun lang. Ang hirap pag straight line kasi hindi ma-adjust yung ruler. Ang gagawin, since ganitong symbol na to, broken line po siya. Ang mangyayari, ang hirap. Ganito tayo. Yan. Yan. Broken line po lang pag greater than or less than. And less than. Wala, mahirap talaga maging artist. Pag ganano kayo, pag tinamad kayo mag-straight line, bumili kayo ng ruler pag galita kayo ng teacher nyo. Ayan, ganun lang. Ay, sorry. O, ganun lang mag-drag kapag ang given natin. Ang given natin, pwede ka maglagay ka ng yung original na equation or original na inequalities, depende sa anong gusto mo. Para sa akin, kung gusto ko makita yung original inequalities, pwede maglagay. Kung pwede namang hindi, what if, wag na. Make sure yung pinili nyo, yung peltel pen nyo, yung ginawa nyo, yung peltel pen na pinili nyo, ayun na magmimisto lang yung given ng equation nyo. Naiintindihan. Para sa akin, pakita ko na lang yung original inequalities. Ganun lang. Yan. Hirap maging artist. Ano lang yan. Since, magpipilit po tayo ng testing point. So, testing point po tayo Dito tayo. P. Testing point po. So, order pa 0 and 0. Kasi, madalas ito pinipili sa estudyante kapag tinamad ka. Pwede naman kapag yung sakop, like this, ganito. Kapag ang sakop, pipili ka ng testing point, anong gusto mo. Bahala ka na sa kubo yun. Pwede ganyan yung sakop nyo, pwede ganyan, bahala ka. Pero para sa akin, kapag nagmamadali ako, order per 0 and 0 or origin. Ito yung testing point ko Testing point ko to. So, check natin maigi kung tatama na po yung true statement ng original inequalities natin. So, sabi daw, y is greater than 2x minus 2. Ano yun? Diba 0 yung y? So, 0 tapos 0 pa rin. Simplify. True ba siya o false? True yan. So, true to. True. Ang mangyayari, ang magiging sakop nito, ang magiging para siyang, yung parang shade line pa to, basta straight line, ang mangyayari, papunta to sa paitaas, like this. Wala kasing kulay Kapag dalawa ang equation, dalawang kulay ang pipiliin nyo. Mamaya natin malalaman yan. O, ganun lang. So, ito itsura natin. Ganun lang kasimple. Ano po, like JC, naubusan ako ng tinta ng whiteboard. Kaya, ayan na lang muna. De charis. Di, magwa-whiteboard naman ako kapag next time, baka next time na lang. Kasi naubusan ako ng peltel pen. Naubusan na. Wala na akong tinta. So, ito na talaga yung maging paraan. Yan lang. So, happy Valentine's. Gets nyo, guys? Ito na pa yung magiging natin, graph natin for the original inequalities natin. Sige, kopyahin nyo yung gusto nyo. Gusto nyo, screenshot. Pag TP po yan, testing point po yan. Okay, gets? Clark JCR, thank you po sa pag-send ng badge. Nana ba? Okay na ba? Screenshot niya, gusto niyo? Pupuntan mo yung pamangkin ko. Matatapos na ako. Okay. Ganun lang kasimple, huwag kayo matakot. Kapag diretsong ganyan, hindi mo na kailangan mag XY in plane lang. Mag XY intercept. Kasi, pag nakita mo equation like this, ito mga to, diretsong slope intercept na, diretso plotting the point na. Pag ganyan, let's say 2x plus blah blah blah, mag-aano ka pa, slope intercept ka pa, mag-SY plane ka pa. Naku, mas mahirap yung matrabaho yun. Okay, ibubrahin natin to. Nabusan ako ng peltel pen, kaya susunod na mag-whiteboard ako. Yan lang. Okay, ma'am, paano? What if kapag sagutin yung graph nyo? Ganun lang kasimple. Kapag nag-aano kayo ng teacher nyo, kapag gumagawa kayo ng linear inequality sa totoong buhay, kapag gumagawa kayo ng activities in math,
discussion, algebra, GMAT, whatever, kumuha po kayo ng graphing paper na bibili yan sa tindahan sa pinakamalapit sa inyo. Ballpen, colored pencil, pagindi, Crayola, or kaya pentel pen, depende po sa request ng teacher nyo. Kapag dalawang kulay, dalawang equation lang po yan, tagdadalawa lang po yan. Depende sa pili nyo. Gets? At syempre, hindi nyo pwede mawala ang ruler. Mahalaga. Nga straight line nga eh. Okay, game na tayo. Sige, pakisagot na lang natin. Ma'am, paano what if mas mahirap na? Okay, y is greater, less than or equal to 2x. Minus 3. Okay. Sige, paano natin i-graph? Huwag kang mag-alala. So, since pag nakita mo ng ganito, slope intercept, diretso plotting the point na. So, ang m natin is 2/1. Rise over 1 po to Tapos, yung y natin, gawin na natin, kasi pag b, y intercept po yan. So, pag b stands for y-intercept So, b natin is, gawin na natin 0, negative 3. Wala kasi yung notation talaga ni organic chemistry, kaya ganun. Tignan natin mga viewers natin. 366 viewers, maraming salamat. Ma'am, paano? So, since pag ganyan, manat po kayo 3 viewers. Okay, mag-plot in the point po tayo. X, Y, in plane po tayo. Wala tayong problema. Ganyan yan. Alam ko bakit ako konti nanonood. Kasi gets ni mga discussion. Kasi basic lang naman po mga to Linear inequalities. Ang pangit ng mulat ko. Okay, ulitin ko. Okay. Pinadaw ako. Sa susunod kasi yung mga hayaan mo na. Okay, negative 3. Asan yung negative 3? Dito. Eto. Okay. Since pag ganitong symbol, solid line po yan. So, dito ka, mag-graph yung the point. Tinuro ko naman sa'yo mag-plot in the point. So, ito po yung rise, positive yan. So, 1, 2. Tapos yung run natin is pabante kasi positive po siya. So, 1, 2, 1. Ulit-ulit para makagawa ka ng 4 na points. Minsan na 3 pag dinamad ka. 2 yan, di ba? So, 1, 2. 1. Pangit at sulat ko Gets? 2. Yan. Tapos nun, gawa ko ulit ng 9. 1, 2, tapos 1. So, yan. Papasensya mo na. Ganun lang talaga. So, paano pag since ganitong symbol na to, solid line po yan pag ganito symbol palagi tandaan, magno-notice ako dito. No-notice ako Solid line po na pag ganito symbol na to. So, mag-solid line po tayo. Ayaw mag-adjust yung ruler nakaka-battery po talaga. Pasmado talaga. Ayan. Ayaw mag-adjust, mag-rotate yung ruler ko. Kaya, nahihirapan ako. Ayan. Yan. Okay. So, magpili tayo ng testing point. Paano to sinasakop? Testing point natin is ordered pair 0, 0 or yung origin. Okay. Sige. Substitute. Ganun lang. At huwag kakalimutan may parenthesis kapag magkatabi ang numerical coefficient. Pag walang parenthesis, nako, mag-aral na mo, huwag lang syunga-syunga. Okay. Ganun lang. Negative 3. Simplify. Ganun lang. Since 0 yan, cancel off to, magiging negative 3. True o false? Ang tanong, true o false? False yan. Ma'am, bakit? Mas malaki ang, mas malaki ang 0 kaysa sa negative 3. Dapat sana true yan kapag ganitong symbol na to, true yan. So, mali to. False yan. Gets? Sige, ulit. False yan kapag mas malaki ang 0 kaysa sa negative 3. At kung titignan mo, ito yung 0, kung ano yung nasa unahan, siya yung pinakamalaki. Gets niya? Ganun lang. Burahin natin to.
Okay. Sige. Okay yan. So, ito yung pinili natin testing point natin. Saan ka? Yan. Okay. Diba yung, pag pulse yan, hindi po yung kasama sa pagsasakop na shading line natin. At tawag diyan shading line. Parang gantong-ganto. Since pulse yan, nasa baba yan. Okay, dito tayo. Ganun lang. So, ito yung, susulatan natin yung, yung original inequalities, original inequalities na para makita nito ma-teacher natin. Para mas makita yung natin, yung graph natin. Pwede naman wala, depende sa gusto mo. So, since gusto ko makita yung original inequalities, so, lalagyan ko na. Okay lang. Okay, ito na yung solution. Yun lang. Yun lang naman, yun lang. Gets? Gets niya? Sasakop lang yan kapag yung natin. Let's say, pilitin natin yung testing point natin. Sige, try natin mag-testing point butot. Testing point natin. So, let's say, mga... teka lang, negative 2. Negative 2 and 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung testing point natin, Yun na lang. Sige, testing point natin dito. So, testing point ulit is, let's say, 5 and negative 2. Substitute lang naman. So, negative 2, less than or equal to 2, 5 minus 3. 7. Eto, mas malaki to. Greater than nga Greater than nga. So, mas malaki to. Hala, ano nangyari? Sige, hayaan mo na. Pipiliin lang naman. Kahit anong values, kung pipiliin ka ng testing point, make sure talaga, pagpipilian kayo. Pwede ganyang sakop, bakala kayo na gusto nyo pabili. Para sa akin, ganyan kayo. Para makita natin yung true natin. Ganun lang. Pero sa akin, pag nagmamadali ko, origin ang pipiliin ko kapag nagte-testing point ako. So, since true yan, true to. Ganun lang. So, sakop dito like this. Yan, sakwas. Pag nag-true yan, kasama po yung sa pagsasakop ng shared yan line natin kapag nagpipili ka ng testing point. Ganun lang. Kapag true yan. Gets? Ganun lang kasimple. Sige, copyin niya para matapos na. Makaparating niya yung pamangkin ko. Okay na pa tayo. So, okay na po tayo doon sa natin. What if hindi nakakaroon ng ganito? Paano pag mahirap na? Okay. Sige, magbigay ako ng given. Wala akong maisip ng given What if kapag ganito? Huwag kayo mag-alala, mag-slope intercept muna kayo, ganun lang. So, let's say, 2x minus y is equal to negative 3. Kala mo slope intercept form pero hindi. Transpose ito into slope intercept form. So, may labas natin si negative y. Ganun lang. Tapos, para may labas natin si 2x, may iwas si negative y, transpose sa kabila to. Magiging na siya, mauna yung kasi slope intercept naman, so negative 2x minus 3. Divide boses by negative 1. Dy is equal to 2x plus 3. Negative times negative, magiging positive. Ganun lang. At yung slope intercept natin, wala pa tayong problema. Okay, ito yung m natin ay 2/1. Tapos yung slope intercept natin, yung b natin is order per 0 and 3. Ganun lang. Para ka bumabalik ka sa pagka-platin the point. Ay, buti. Ganun lang. So, dating the point po tayo. Yan. Ayaw mag-adjust yung yung rotate yung ruler ko. Nakakainis, nakakabat. Baka susunod mag-download ako ng mga whiteboard, kaya ganun. Okay, paano? So, yan. I-platin the point natin yung y-intercept. So, which is the order per 0, 3. Positive yan. Dito ka.
So, since ang slope natin is positive yan, ang rise natin is pataas kasi positive nga naman. So, 1, 2, tapos 1. Ang hirap talaga maging artist eh. Ano lang. So, bahala kayo. So, since bakit equal? Oo nga, bakit nga equal? Ito yung original na ano natin ha. So, kunwari, singitin natin. Hirap makasingit eh. Gawin na natin yung original equation natin. Ano gusto niyo? Mag-solid line po tayo. So, let's say 2x minus, gawin na natin, less than to negative 3. Walang y, kasi t. Yan. Kunwari. So, di ba less than yan? So, broken line po tayo. Like this. Ayan. Broken line po yan. Yan, mahirap talaga maging artist. Kung na yung application ko dito eh. Yan. Testing point po tayo. Mamili kayo sa testing point. Hello po, Ali. So, testing point po tayo is origin natin. Yan, ganun lang. Kasi tinatamad lang ako pumili dito eh. Para malaman natin kung nagtutrue ba siya or first, tsaka na natin mag-shading line. Ang tawag na shading line. Okay, ito yung pagpili na testing point natin. Dito ka. So, substitute lang. So, 2x. Bakit naging ganito? Kasi, paano natin malalaman pag slope-intercept ka? So, babalik ka sa linear equation. Bias slope-intercept. Kasi, ang priority ni slope-intercept form, dapat nasa mauna is y is equal to mx plus b. Priority kasi mauna yung y. Ayan ang slope-intercept form nga eh. Ganun lang. Substitute lang naman. So, ay, mali tuloy ako. 0 to, 0. Yeah, so, since cancel out na to, 0 na po yan. Kung tinamad ka, 0 minus 0 yung will be 0, is less than to negative 3. True or false? So, since negative 3, false yan. Bakit? Kasi, mas malaki ang 0 kaysa sa negative 3. Dapat sana, mali ang statement kasi less than yan. Dapat yan greater than yan. Kasi mas malaki ang 0 kaysa sa negative 3. So, false yan. So, pang priority, papunta to sa paitaas ang shading natin. Like this. Pangit eh. Yan. Ganun lang. Kapag false, tandaan, kapag false, hindi po siya sasama sa pagsakot ng shade line sa pinili ng testing point. Naiintindihan niya? Gets niya? Like, etong testing point natin is origin. Si order per 0 and comma 0 lang. Kung gusto mo maging true statement to, pili ka. So, ako pipili. Ako mag-a-adjust. So, let's say, ba yan? Hirap maging artist. Let's say, mga negative 3, comma 3. Mag-plotting the point na kaya ako para naiya ako nandiyan. Dito ka, testing point ko ha. Testing lang natin. Substitute lang naman, so para man natin malalaman kung true ba siya o false. Dun lang. Ang gagawin natin, simplify. So, negative 6 minus 3 is less than or equal to 3. Nako, hala. Mas mahirap to. Negative 9 is greater than to negative 3. Ayun, doon natin malalaman yan. So, mag-graph po tayo ng number line. Nandito si negative 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doon sila nalilito sa mga student. Akala nila negative 9 is malas malaki. Mali po kayo. Mali. Kung i-compare
compare natin. Alam mo ba yung first, second, third? First, ano yung first? Pinakauna. Ano yung pinakauna? Di ba yung negative 3? Kung ano yung pinakauna, yung pinaka-first, siya yung magiging malaki. Ito na po yun. So, ibig sabihin, mas malaki ang negative 9 kaysa sa, mas malaki ang negative 3 kaysa sa negative 9. O, ibig sabihin, kung ano yung mauuna dito, pinaka-first, siya yung pinakamalaki. Ganun lang. Gets? So, since negative 3 ang magiging greater than kaysa sa negative 9, so, sakop na to. So, true na po yan. So, true po to. Ito yung false. Gets? Ganun lang. Ganun yan. Gets? Nagets niya for viewers? Ano tayo may pala dito? Ganun lang. Ganun yung linear inequalities. Ganun lang. Okay, papunta na to sa graphing system of linear inequalities. Nako, dalawang equation, dalawang variable. Patay tayo dyan. Okay. Okay, dalawang kulay yung pipiliin ko. Bahala na. Pwede sa kanila, tatlo eh. Ngayon ako nakakita, tatlong ano. Ang hirap yung pag tatlong equation, dalawang variable. Ang hirap na, paano natin gagraph yun? Diba sabi niya, ang mangyayari, yung pag pinagsama-sama talaga yung mga shaded line, mangyayari. So, ito na ba yung magiging solution? Yun lang. Yung parang, pagsama-sama talaga, parang yung Crayola, yung mag-ano ka ng, ano tayo doon, yung secondary color, kapag ang blue plus red, violet, yung nagsama. Ganun na din doon sa graphing system of linear inequalities. Ang mangyayari, sakot na lahat ng mga shading lines, pag pinagsaman talaga, so nagkakaroon lang po na yung ano niyan, yung shading line of solution. Naiintindihan? Ganun lang yun. Okay, burahin natin to. Okay, dito muna tayo, last discussion po tayo. Sa mga ano dyan, GenMath, pag sawang-sawa na, okay lang naman. Pag hindi nyo kasi alam. So, graphing, hala ka. Pangit isulat ko. Graphing system. What do you mean by system? Kasi sa ibang dictionary natin, synonyms is process po yan. Of linear inequalities. Ano yun? Kapag dalawang variables, dalawang equation, naku, patay tayo dyan. Ganun pa rin. Pero yung pagkukompute, ganun pa rin. So, walang pinagbago. Kaya ganun. Ano, huwag kayo Madali lang yan pag inaral yung mabuti. Ano yun? Sige, for example, ang hirap yan kasi dalawa. Hirapan, hindi kayo nagpa-practice, kaya ganun. Sige, for example po tayo. Let's say, x is greater than or equal to negative 1 and y is less than 2. Sige, ano tayo? So, braces po tayo. Kapag ganitong sistema na ito, bakit ang braces eh? Okay. Sakop na po yan pag dagdadalawang equation. Ito na yung magiging given natin. Ma'am, paano ito gigagraph? Madali lang yan. Pinagkaiba, kapag, eto, dalawang slice yan eh. Dalawang lines. Depende sa nalalabas ng solution natin. Pero pag para malaman natin yung shaded of line natin, so gagawa ka ng x-plane, Cartesian plane. Ano pa nga ba? Eh, di ganito. Hilo ko, grabe. Okay, paano natin ipa-plot in the point ng dalawang kumag na to? Joke lang. Since x yan is negative 1, x yan is the negative 1. Asan si negative 1 dito? X yan, di ba? Since ganito na to, solid line po yan. So, solid line po to like this. Mamaya na natin sakop yan. So, ang sakop nito ni ganito, so, testing point po tayo. Ang hirap eh. Testing point po tayo. Ordered po 0 and 0. So, since wala naman tayong value of y natin, so, x is less than or greater than or equal to negative 1. 0 is greater than or equal to negative 1. True ba siya or false? Tanong. True ba siya or false? True yan. Ma'am, bakit? Kasi teka. O nga, true po yan. Mas malaki ang 0 kasi sa negative 1. So, true po to. Atin tayo dito. So, paano pag ganyan, testing point natin, ganun pa rin. Mas maganda mag-origin po kayo. Kasi kapag
Wag nagmamadali, tinamad ka. Cancel out lang naman yung mga ganyan kapag 0. Ganun, madali lang yon. Okay, so y is less than 2. Wala naman po tayo value of x natin. So, ang magiging matitira na, ang magiging available natin is value of y natin is 0. Ganun pa rin, substitute pa rin. Yun lang. O, the true to. Wala, yun lang. Ang mangyayari, piniling testing point dito like this. Mamaya na to. Drop na natin si y is greater than 2. 1, 2. Ayan, ganyan. Broken line yan. Okay, unahin natin to si ganito si x. True po yan. Kung true yan, sakop nito. Ala, hindi ako nagtanong, ngangi. Paano to i-erase? Sige, another term po tayo. So, magbago kaya ako ng kulay. Dito po na tayo sa y, magbago ako ng kulay. So, red po tayo. Oh. So, since true po yan, sakop na po yung testing point natin. So, true po yan. Ang mangyayari, eto na siya. Yan. Hala ka. Yan. Manang mangyayari guys, red po to, red yan. Hindi po yung puro black. Ang mangyayari, etong na to. So, kung nagko-combine po siya na shade dry ng dalawang equation natin like this, eto, ang mangyayari, balit na lang ng kulay. Hindi kasi ako marunong mag-artist eh. Mag-green mo na lang tayo. So, ibig sabihin, lahat ng combine nito, ito yung maging solution natin. Naintindihan. Ito yung itsura natin ng graph natin. Ganun lang. Gets? Yan. Ayan. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Ganun lang. Sige, kung gusto niya screenshot niya. Okay? Oh, shit. Dali lang naman. Paano kapag, 2 variables na? Hirap yan pag 2 variables, Pag-play nyo. Lagyan na lang natin para mas makita yung kulay natin. Natamad lang kasi ako. Ayan, ganyan. Green na natin. Kasi tinatamad lang kasi mag-shade eh. Kaya ayoko talaga maging artist kasi matrabaho. Ayoko talaga maging painter. Dati nagda-drawing din ako via scratch nung elementary pa. Kaya lang, tinamad ako kasi matagal. Yun lang. Gets? Screenshot nyo. Gusto niya screenshot mo. May lang, dito. Okay? Sinerize ko na to. Okay. Another example po tayo, guys. What if kapag ganyan? Matatapos na ako. Kasi nagtinda kasi ako kasi maraming ginagawa. So, imbes na alauna mag-live streaming, baka alas 3 kasi busy. Busy po si ate. Yan, madaming ginagawa. So, workaholic, kaya ganun, lecheris. Okay, paano? So, ito, y. Ano ba yan? Palitan natin to. Sige, gawin na natin kulay green. Yung first equation natin, gawin na natin kulay green. Pala tandaan lang naman. So, y is greater than 2x minus 3. Tapos yung second equation natin, gawin natin violet. Gawin natin, kapag nagpipili kayo ng kulay, dapat dalawang pipiliin yung dalawang kulay. Kasi, doon yung kasi may mamonito yung teacher para hindi na siya nalilito. Kasi notice lang naman, palatandan lang na po yan. Para hindi na siya nahihirapan. Gets? Ganun lang yun. Kapag yung violet or something, ewan ko. Lavender, ewan ko. Kasi hindi ako marunong magkulay. So, y is less than to negative x plus 5. Slope-intercept point po na tayo Ito yung m natin is negative 1 over 1. Tapos yung b natin is 5. Gawin natin 0,5. Kasi kulang kasi mag-lecture si organic chemistry kaya hindi nagagets sa mga slow Yung kulay nito para mas kita. Green ba to? Yan. So, ito yung first equation, first inequality natin. Yung first original inequalities natin. M natin is 2, pick naman. 2 over 1. Tapos yung slope na, yung b natin is
o order per 0, negative 3. Ganun lang. Negative yan. Okay, mag-graph na tayo. So, black, all black po tayo. Palitan. Palit. Okay. Sige, mag-graph tayo. Huwag practice lang hanggang magets. Ma'am, paano? So, pag nag-graph po tayo, guys, ganito. Make sure mag-straight line ka pag gumagawa ka ng graphing paper, paggalita kayo ng teacher nyo. Yan. Ano ba yan? Meron yan. Sige, mag-graph po tayo, ganyan. Okay, paano mag-plot in the point si ate? Okay. Okay, gawa tayo. So, unahin na natin yung first original inequalities natin, yung slope-intercept form. So, mag-plot in the point yung ano natin, yung y-intercept natin ng first original inequalities natin, which is the eto. So, ordered per 0, negative 3. So, eto yun. Okay, so slope yan, 2/1. So, dalawang beses papunta sa paitaas. Kaya nga positive eh. So, 1, 2. Tapos yung 1, paabante. Ulit-ulitin para makagawa ka ng 3 points pag tinamad ka talaga. Yan lang. Okay. Ito ka. Dalawa yan, di ba? Sa dalawa, tapos ito. Medyo tamad lang ako. Tama na yan. Nagmamadali ako. So, since pag nakita ng ganito, eto, di ba, greater than yan. So, broken line po tayo. Teka, paalala. Green ball pen po tayo. Yan. Binago ko lang to. Asan ka na ba? Ito, green ball pen po tayo. So, broken line po to. Like this. Tinamad na ako mag-straight line kasi ayaw naman gumana yung mag-rotate yung ruler ko para makapag-straight line po tayo. Yan. Ganun lang. Since ito, hindi mo na kailangan magpaka-stress kasi wala namang magaganap ng X and Y play po tayo. Di ba? Wala. Diretso plotting the point po tayo. Ganun lang. Di ba? Mamaya muna tayo So, mag-testing point, mamaya na lang po. So, testing point is ordered per 0 and 0. Sige, substitute na natin. So, Y, dito. Ang Y natin is greater than 2x minus 3. Substitute lang. Cancel out nito. Magiging 0 is greater than to negative 3. Tama ba statement? Tama po yan. True po yan. So, sakop po to. Mangyayari, ang mangyayari, eto na siya. Mamaya na, ayan. Ang hirap talaga maging artist. Ngayon, ganun yan. Yan na lang. Ingat lang sa pagsa-shading line kasi pwede naman Crayola pag gusto nyo kasi ang tawag daw, magsasakop-sakop ka ng ganyan. Ganun lang. Hi, Singkostan. Hi, Matuto. Hello po, sir. So, eto naman, yung kulay pink ba yun? Kulay pink ba yun o lavender? Hindi ko wala kasi hindi ko pa ako sigurado. Yan. So, second original inequalities natin. Solve na to. Plotting the point po tayo. So, ito po yung teka lang. Mag-ano tayo. Ayan, tayo. Pan. Pagpasensya na kayo kasi ayaw naman kasi mag-adjust ng ruler. Hindi siya nagro-rotate. Kaya pasensya na. Baka sa susunod aayusin ko na to. Okay, paano? Lavender po tayo, guys. Lavender pa to o pink? Ewan ko. Yung next something. Pink ata siguro to. Ma'am, paano to ma-plotting the point? Ganito. Lapit sa camera, Mary Ann. Okay, paano? So, yung y-intercept natin ng second original inequalities natin, which is the ordered per 0, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito tayo. Tama ba? 1, 2, 3. Yan. So, slope-intercept natin is negative 1. Pababa yan. Naka-negative. So, 1. Tapos, duduling na ako. So, 1. Tapos, yan. Pag ganun talaga yung gulong-gulo talaga ito. So, 3 tayo at namad na ako. Since ganyan, ganun pa rin. Broken line po tayo. Hala, ang hirap ng ganito.
Ang pangit ko mag-wrapping. Maya mo na. Ano yung ka-effort. Pag nagko-comment kayo sa mga basher kasi ayaw kasi mag-rotate yung ruler. Kaya practice mo na. So, sige, mag-testing point po tayo So, testing point po na second original inequalities natin. 0 pa rin. Pero tinamad na akong pumili. So, y is greater than to negative x plus 5. So, 0 greater than, less than to negative 0 plus 5. Cancel out. The 0 is less than to 5. So, true po to. True yan. So, since yan sakop niyan, yung testing point natin, like nito, hinatin ko lang to. So, yun yung maging sakop natin. So, mangyayari, ganito na shading 9. Tandaan, kapag yung true natin, pinili niya yung testing point is true, sakop natin yung sinashading light natin. Gets? Ganun lang. Ay, ang labo. Ang labo talaga. Yan. Lang. Okay, gets niya, Wala ka. Ang mangyari, eto nakikita po yung mga sakop na to like this. So, ayan. Itong mga to. Ayan, sakop niyan. Ang mangyari, gawin na natin combine. Hindi ako marunong mag-combine ng color. Gawin na natin violet. Violet o purple. Basta pala na. So, eto, ganyan natin. Yun yung magiging natin. Gets? Hindi ko masyado makita. Ayan, bahala kayo. Yan, ginano ka na lang. So, ito pa yung solution natin for the natin. Yung, natin, yan. Bahala kayo. Yan, okay na. Gets? Ganun lang. Sige, kung gusto niya screenshot niyo. Sige, last example po tayo. Ako po ay magpapahinga kasi pagod na kami. Ayan. May kulay na po yan guys Ito po yung first linear inequalities natin is green. Tapos yung second original inequalities natin is lavender ba yung pink ba yun? Basta hindi ko alam. Ayan. Combine na lang color like this na nakasakop daw. So ang kulay is violet. Violet o purple basta bahala na. Simple lang. Yan lang. Gets? Ano na lang tayo ng iba? Pangit naman yung tatlo. Hindi ko kaya yung tatlo. Pass mo na ako dun. Sige, last example po tayo. What if pag ganyan? Hindi na to yung magiging question natin. Matrabaho lang to. Yan lang. So, to viewers, manood po kayo. Malapit na ako matapos. Okay. Sige, game. What if? Sorry. Sige, manood po kayo. What if kapag ganitong equation na to, let's say, nakapit sa camera, Mary Ann. What if kapag ganyan? So, ano lang nga natin, lakaya natin yung ganito. Hindi masyado makita yung ganito. Yan. What if, mag-write mo. Ay, ano tayo? Anong gusto niyo mga kulay? Let's see, wala ko. Ito, brown na lang. Yan, ito brown. First, linear inequalities natin is brown. Is 2x plus 3. Hindi masyado. Paris natin. Ang pangit Ayan natin size natin. Ayan, 15. Adjust natin size. So, paano? First original linear inequalities natin is, let's say, 2x plus 3y is greater than to 6. Tapos, itong second original inequalities natin, let's say, eto, violet. Violet pala yun. Kala ko lavender. Gagi. Teka lang. Violet.
Ah, purple, sorry. I'm sorry. Pasensya na kasi mahina ako sa mga map eh. Ito yung second original inequalities natin is 3x, ang hirap niyan, minus 4y is less than or equal to 12. Okay, sakop natin to. Kuha po tayo ng ano natin, braces. Yan. Okay, ma'am, paano to? Kita-kita naman yung sa kulay natin ah. Wala pa yung pamangkin ko, nang hiling. So, eto, matrabaho lang to. So, hindi na to, parang mahirap yan eh. So, unahin natin yung ano natin. Brown ba to? Yan. Yan. So, unahin natin yung 2x plus 3y. Gawin na natin yung linear equation. So, pala kayo nung gusto nyo, pwede xy plane or sa akin, slope intercept form. So, di ba ganyan? Yung gagawin natin to. So, paano? So, para mag-slope yan, transpose sa kabila yung 2x. So, 3y is equal to, mamaya mag-change inequality ha. So, di ba positive yan, magiging negative 2x plus 6. Divide both 6 by 3. Ano kung, ang hirap naman ito. Eh di, ganun pa rin. So, eto maging slope-intercept natin is negative 2 over 3x. Eto, 6 divided by 3, di 2. Yun lang. Ganun lang kasimple. So, ito yung ano natin, ito yung m natin ay negative 2 and 3 natin. Tapos yung b natin is ordered press 0, 2. Ganun lang. So, yung isa natin, ano kulay ba to? Violet daw. Okay, balik na tayo sa slope-intercept point. So, sulat na natin yung original given natin. Tama ba? So, paki-change na lang yung inequality natin. Mamaya, unahin na natin to. Naililito kasi ako eh. Let's say, mga 3x minus 4. Change inequality sign kasi maglilinear equation tayo. Ito no. Pwede naman xy plane, pwede naman manual, bahala kayo sa box nyo. Sa akin, ano na ako, slope intercept form. So, negative 4. Transpose sa kabilang 3x para maging negative. Dapat mauuna ang x kasi slope intercept form nga. So, negative 3x plus 12. Divide both by negative 4. Dy is equal to, nako, maganda na lang. So, 3 over 4x, positive times negative, will be negative, magiging 3 na siya. Tama ba ako? Ayun lang yan. So, ito yung sagot natin. Dapat ang m natin, madali mag-flatten the point. Ang mas mahirap dyan, hindi kayo nag-aaral mabuti kasi hindi nyo kasi alam. Kaya aaral mabuti. Intercept natin is 3 over 4. Tapos yung b natin is order per 0 and negative 3. Bagoyin na natin yung sa ina to. Nasaan na ba ako? Yeah. Okay, sige, flatten the point, Marian. Mag-block tayo. Hala ka. Medyo mahirap lang siyang sagutan. Eto. Yan. Hindi tayo magkasya yung ano natin. Yung testing point natin. Drawing muna tayo mga ganito. Nagigil ako, wala kasi ruler eh, kasi mag-rotate eh, kaya ganun eh. Yan. So, i-plotting the point natin yung first original inequalities natin, yung sinagot natin. So, dito si 0,2.
Tapos, 0, negative 3. Negative 3. Ito yung 2. Okay. Ito yung plotting the point natin mamaya. Okay. So, plotting the point. Naunahin natin yung brown. Yung first original inequalities natin. So, since ito, slope natin is negative 2. So, asan ka? Like this. Pababa yan kasi negative. So, 1, 2. Tapos, 3 yan. Pa at pante. Kasi positive. Yung run natin. So, 1, 2, 3. Ganun lang. So, 1, 2, tapos 1, 2, 3. Eh, pwede na. So, since yung symbol natin is greater than, broken line po siya. So, ang hirap eh. Ayaw mag-adjust yung ruler ko. Ayan. Hi. Hindi kita. Yan. Okay na tayo dito Ito naman yung sa second equation natin. Lipat na natin ng purple. Purple daw. Violet. Sorry, violet. Nalito kasi ako eh. So, i-plotting the point natin yung slope, yung ma-intercept natin ng second original equation natin, which is ordered per 0, negative 3. Ito yun. Slope intercept natin, yung rise natin is 3, pataas kasi positive. So, 1, 2, 3. Tapos yung 4. 1, 2, 3, 4. Gawa tayo ng 3 lines na lang. Dinamad na ako, kailangan magmadali. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yan. So, ito, less than or equal to, solid line po to. Hirap eh. Ayan. Ay, papasensya mo na, mahirap talaga maging artist. Ang hirap talaga maging artist. Pasensya na. Bakit naging ganyan? Kasi filter po to. Teka, ayusin natin yung filter. Ay, ayaw na. Naglalag siya. May filter ba? Ayan. Ito na po. Ang gagawin natin dyan, testing point po tayo sa 0 and 0. Hirap eh. So, since mamaya natin malalaman. Okay. Paano? Testing point natin is ordered per 0 and 0. So, testing point... Ayan. Okay, testing point is ordered per 0 and 0. Kaso hindi magkasya eh. Wala lang space. Ito, unahin natin yung 3x. So, 3, substitute of 0 natin. Hindi kasya eh. Wala tayong magagawa. Cancel out. Diba? 0 yan. 0 is greater than to 12 or equal to 12. True po yan kasi mas malaki ang 12 kaysa sa 0. So, true po to. Ang mangyayari, violet natin. Saan ba ang mangyayari? Ito yung tinignan natin testing point dito. Packet yung shade line natin like this. Ano lang. As Engineer Rekay, hello po Engineer Rekay. Nagba-Mobile Legend ka pala. Naglalaro yata ng Mobile Legend. Wala kasi akong application ng ganito kasi tinamad na ako. Hindi naman sa akin to PC na to, sa pamangkin ko pa yan. Nahihiram lang kasi ako. Yan lang. Yan. Okay. Hindi kita eh. Yan, true yan. Una na natin doon sa brown. Kaso hindi magkasya eh. Lipat tayo sa brown. Brown ba yun? Yan. Dito tayo. So, hindi kasya. So, testing point po. Testing point po is 0 and 0. So, ayan. 3, 0, parenthesis 0, minus 4, quantity of 0, is greater than or less than 2. Mali. Parang mali. Erase natin. Parang mali ata. Pero yung merong tayo.
Ubusan ako ng oras nito. Ay, nako. Yung ginagawa natin. What's happening? Okay. Yan. So, yan. Okay. First equation tayo Tapos na tayo sa pangalawa. Sa'yo ako magpalit ng tinatamad ko magpalit. So, 2, parenthesis of 0 plus 3. Tama ba ako? Yan. Hindi magkasya. Cancel out nito. Isipin nyo, pwede ipag-combine. False yan. Ano ko, false yan. Mali. Kasi mas malaki yung 6 kasi sa 0. So, false yan. Ang mangyayari, yung pinili yung testing point ng brown, like this. Di kita. Lapit sa camera, Mary Ann. Eto. Ayan. Brown. Nako. Wala na tayong magagawa lang dyan. Ang mangyayari, so, wala. Dito sasakop. Kasi, ang testing point natin, since false yan, hindi po siya sasama sa pag-shade ka ng pagsakop ng shading line natin. Kapag yung testing point natin is origin, hindi po siya kasama kasi naka-false yan. Dapat true yan Mali So, pataas po to. Asan yung line ng green natin? Ito yun. Like this. Yan. Ayan, dapat sana bumili ako ng Peltel pen Yan. Yan. Di ba nakikita may mga ganito na to? Kita nyo na? Ayan, itong ganito na to. Ang mangyayari, mag-combine tayo ng kulay. Magpalit tayo ng kulay. Ano pipili natin? Pink na lang para mas hindi carry ang kulay. So, mag-pink na lang tayo sa combine nito like this. Ayun, maging sakop natin. Yan, okay na tayo, di ba? Yan, bahala. Ay! Yan, sakop natin. Maglalampas, Marian. Okay na. Tatapos na natin lecture. Ayun na. Okay, ito na pisakop natin. So, paki-screenshot na lang kung gusto nyo. Yan yung natin. Video na lang yung qualities natin. Yan. Okay. So, paki-screenshot na lang. So, mahirap pa yung pag yung mag-brightness talaga Yan, okay. Yan, paki-screenshot na lang gusto nyo. Ako pa yung mag-end live na. Tapos na mag-lecture. Wala na, naupos na kasi ako ng tinta ng ballpen, kaya, ganun Okay, kailangan ko na magpahinga. Ako po ay magpapahinga kasi pagod lang ako. Yan lang. So, wala na po akong masabi. Tapos na po ang live streaming. Kailangan ko na magpahinga. Sige, kopyahan yung gusto nyo. Yan lang. Screenshot yung gusto nyo. Pakikopya na lang. Para hindi kayo magsusulatan. Yan lang. Sakit, grabe. Picturean ko ba? Ayan na. Okay na. Ano tayo magagawa? Sakit, grabe. Mama. Picturean natin. Okay, so natapos na natin mag-streaming. Ako po ay magpapahinga. Pagod na ako. Rotate ko na yung camera. Okay po. Sige, kailangan ko magpahinga Mag-aral kayo mabuti. So, next time na lang po See you on the next live streaming tutorial. Ay, Wendell Yuli, late ka na naman. Bakit ako nagsusot na gito? Para hindi kasi naglalag yung drawing tablet. Pagod kasi ako. Yun lang. Sige, ingat kayo. Happy Valentine's Day. Ingat. Yun lang. Magandang hapon po. Bye-bye po. Salamat sa pakikinig. Bye-bye. Yun lang.